for some of you guys, mababayaran nyo na. Parang feeling ko this is also your karmic debts, no? Ibig sabihin ng karmic debts, utang sa karma. Ibig sabihin, kung naghihirap kayo, probably dahil din sa mga karmic debts nyo, bad karma. Pero nakikita natin na parang nababayaran nyo na yung mga bad karma nyo and magsisimula ng yung mga good karma nyo sa buhay, mga kapiksi. Okay? May liwanag, guys, no? So, parang nakikita natin na nalulusaw. Nalulusaw yung yellow. Ibig sabihin, hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong September 1 to 15 para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa monthly taroscope nyo for September. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So yung first message, sobrang ganda nito guys. We have all tied up in reverse. Ibig sabihin nito guys, nakakalaya na kayo, no? Lumuluwag-luwag na yung buhay nyo, nakakalaya na kayo sa mga problema, sa mga challenges, sa mga pagsubok, dun sa mga limiting beliefs nyo, dun sa mga dahilan ng mga paghihirap nyo, dahilan ng mga challenges and pagsubok niya sa buhay. You're starting to free yourself. You're starting to free yourself from negative emotions. Yan, nakawala na kayo sa mga negative emotions, negative thoughts, and gumagaan na yung pakiramdam nyo, mga kapiksi. Okay, and kapag magaan na yung pakiramdam nyo guys, doon nyo na mapapansin na unti-unti na rin gumagaan yung takbo ng inyong pamumuhay, mga kapiksi. So, i-mind nyo na yan guys, mind freedom, mind kaluwagan ng problema, kaluwagan ng kalooban, yan. I-mind nyo yan. Importante talaga guys na maluwag yung kalooban, no? Kasi, kapag mabigat yung kalooban nyo guys, nandun yung mga balakid sa buhay. And ayaw natin magkaroon ng mga balakid kasi mamalasin talaga tayo. Maghihirap talaga, okay? Kaya dapat magaan lang, alisin yung nega, wag magpa-trigger, di ba? Wag magpa-stress guys, no? Kasi bukod sa nakakapangat at nakaka-wrinkles yung stress, talagang nakakahirap ng buhay yan, mga kapiksi, okay? Another message for you, eto guys, so broken heart in reverse. Ibig sabihin nito guys, nag-heal na kayo. Maaring ito rin yung mga yung mga nagiging free kayo, 'di ba? So nag-heal na yung mga broken heart nyo, gumagaan na yung pakiramdam nyo, you're healing. Kung hindi pa kayo kumpleto sa healing, okay lang 'yan, mga kapiksi, kasi it's a process and it takes time, no? Mga kapiksi, hindi naman agad-agad na kapag nag-heal kayo, magaling na. Diba pag nagkasugat kayo, mga kapiksi, let's say for example, may sugat kayo dito, gagamutin nyo, diba, hugasan nyo, lilinisin nyo, tapos papahiran nyo ng ointment. Sometimes may mga pain relievers pa na iniinom para hindi mainda. Tapos depende pa yan sa lalim ng sugat. Syempre pag malalim yung sugat, mas matagal-tagal na gamutan yon. Kapag mababaw lang, mas mabilis mag-heal. Pero nagiiwan pa rin ng peklat yan, di ba? So every time nakikita nyo yung peklat, parang feeling nyo, nararamdaman nyo yung sakit. And sometimes kahit magaling na sa ibabaw, sa loob, masakit pa rin, di ba? Kumikirot pa rin. So ganon ang proseso ng healing, mga kapiksi. So, it takes time, wag nyong madaliin, pero ang maganda nito is gumagaan na yung pakiramdam nyo. Pwede kayo guys makinig ng ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal, no? Dito sa ating channel. Ginawa ko talaga yan guys for healing purposes. And ang dami na nating natulungan dyan. Basahin nyo na lang guys sa comment, no? Yung mga gumaan, yung pakiramdam at pamumuhay dahil sa ating Ho'oponopono Subliminal. And yung last message galing sa deck na to, we have Goddess of the Moon. Igalang nyo guys yung mga emosyon nyo, okay? Yung emosyon nyo, it always follows yung pattern of thoughts nyo. So, pag maganda yung iniisip nyo, maganda yung nararamdaman nyo. Pag pangit yung iniisip nyo, pangit yung nararamdaman nyo. So, gamitin nyo yung, tanongin nyo yung sarili nyo ngayon, anong nararamdaman ko?
why am I feeling this? Bakit ko to nararamdaman? Anong iniisip ko? Okay? Then, dun mo na malalaman kung ano yung iniisip mo. Positive ba to? Negative ba to? Makakatulong ba to sa akin? Kung hindi to makakatulong sa akin, bakit ko to iniisip? 'Di ba? Tampal-tampalin mo yung sarili mo. Bakit mo iniisip yan Hindi naman yan makakatulong sa'yo. Maghihirap ka lang dyan lalo. Okay? So, stop thinking about it. I-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay para gumaan yung inyong pakiramdam. Alright? So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong September 1 to 15. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, updated promo tayo for September. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until September 30. So mag-avail na kayo guys, sobrang ganda. And meron din tayo guys, bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 30% discount naman yan until 20% discount until September 30. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. So, eto guys, Aries kayo ay represent ng King of Wands. Meron din tayong presence dito ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaari may Earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another Earth signs, mga kapiksi. This is both negative and positive. Yung negative energy guys, no, medyo may mga problema kayong pinagdadaanan sa pera. So, sa pera ito mga kapiksi, no, for some of you, maaaring nagdadanas kayo ng mga problema, challenges sa pera. Yung iba sa inyo guys, parang nade-depress na kayo, parang nakaramdam kayo ng depression, no, kasi yung nakita natin dito guys, parang kahit na anong sikap, no, parang nananack out na kayo. Yun yung nararamdaman ko dito, na parang nananack out na kayo kasi yung iba sa inyo parang probably because nasa healing stage pa kayo. So, pag nasa healing stage pa, syempre medyo emo pa, 'di ba? Pag sinabing emo, medyo emotional pa. And okay lang yun guys, lalo na kung marami talaga kayong problema, mga kapiksi. And for some of you, talagang medyo parang hinahagupit kayo guys, no, ng problema sa kaperahan, na talagang yung iba sa inyo parang bagyo, parang tinamaan kayo ng kidlat, ganyan, na parang na-knock out kayo pagdating sa pera. Feeling nyo ang lamig-lamig ng pera sa inyo, mga kapiksi. And there are times na umiiyak kayo, tapos parang there are times na feeling nyo napaparalyze kayo, mga kapiksi. Alam nyo ba yung napaparalyze? Diba pag napaparalyze, hindi nakakagalaw? Okay? So, parang ganun. Parang yung iba sa inyo, kahit na gusto nyong gumalaw, pero hindi kayo makagalaw kasi limited yung resources nyo. Let's say, for example, gusto nyong magnegosyo. Hindi kayo makagalaw kasi wala namang kayong pang negosyo, wala kayong pang puhunan, ganyan. O kaya naman, may pangpuhunan ka nga, pero may anak ka naman na inaalagaan. So, napaparalyze ka. Ibig sabihin, parang may humahadlang sa pagkilos mo, okay, para gumaan yung buhay mo. Alright? Pero sabi nga, 'di ba? Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So, wag na kayo magdahilan, mga kapiksi. Humanap kayo ng paraan, guys, no?
para malampasan nyo yung mga paghihirap nyo, guys. For some of you guys, mababayaran nyo na, parang feeling ko this is also your karmic debts, no? Ibig sabihin ng karmic debts, utang sa karma. Ibig sabihin, kung naghihirap kayo, probably dahil din sa mga karmic debts nyo, bad karma. Pero nakikita natin na parang nababayaran nyo na yung mga bad karma nyo and magsisimula ng yung mga good karma nyo sa buhay, mga kapiksi. Okay? May liwanag, guys, no? So, parang nakikita natin na nalulusaw yung yellow. Ibig sabihin, ang ibig ko sabihin nun, guys, parang yung pera nyo frozen, yung energy nyo sa pera frozen. Pag sinabing frozen, naninigas, yellow, di ba? Pag nilagay mo sa ref, sa freezer, frozen, maninigas. Pero nakikita din natin na nagkakaroon ng liwanag, light, sa buhay nyo. And di ba pag lumalabas yung araw, wala nang ulan, o kaya naman natutunaw yung mga yellow. So, ibig sabihin nito, magiging flowing. May chance na mag-flow, no? Maging flowing na yung daloy ng pera sa inyo, mga kapiksi. Pero kailangan nyong magkawang-gawa, guys, para mabayaran nyo yung mga karmic debts nyo. Okay? Kapiksi, paano ko magkakawang-gawa? Walang-wala nga ako, okay? Kasi ganun yung sabihin ng iba. Paano ko tutulong sa iba? Yung sarili ko nga, hindi ko matulungan. So, pag sinabing kawang-gawa, guys, hindi lang yan sa pera. Maraming pamamaraan ng pagkakawang-gawa, mga kapiksi, sa simbahan, di ba? Tumulong kayo, mag-volunteer kayo, mag-charitable works kayo, mga kapiksi. Yung effort mo, yung service mo, ipagkaloob mo sa iba. Yun kasi yung pamamaraan, guys, para mabayaran nyo yung mga karmic debts nyo. Yung iba kasi sa inyo may mga karmic debts, kaya minamalas. So, charity, mga kapiksi, para matunaw yung mga frozen money energy nyo and magsimulang gumanda yung daloy ng kaperahan sa inyo. Kasi sometimes may mga bad karma tayo or karmic debts na hindi kayo aware. No, baka isang araw nung nakaraan naging masama pala ugali mo, di ba? So, yung mga ganun, mga kapiksi. Karma is always working, guys. So, mag-ingat. Dito, guys, nakikita natin na maaring may mag-confess ng kanyang nararamdaman sa inyo, pero hindi ito sincere. Somebody na baka lokohin lang kayo. So, sa love life naman ito, mga kapiksi, you may be dealing with a very immature person, or kung kayo ay nasa currently in a relationship na, guys, parang hindi masyadong maganda yung yung energy ng partner mo. Deception, lies, not so sincere, at saka immature, mga kapiksi. Ibig sabihin ng immature, isip bata, or hindi committed, parang puro laro lang, hindi seryoso, and may chance na lokohin ka nitong person na to. So, medyo ingat-ingat na lang kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. You know better, makakayag ito, especially marireveal yung kanyang panloloko sa'yo, especially if nararamdaman mo na, diba? Kaya nga dito sinasabi, no, Goddess of the Moon, pakinggan nyo yung emosyon nyo, kasi ibig sabihin may nakikita kayo, nararamdaman kayo. So, follow your intuition, and mahahayag sa'yo yung panloloko nitong person na to, kapiksi. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo, medyo negative, merong positive. So, doon kayo mag-focus sa positive, mga kapiksi. And ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.